Sa mahigit 3 taon na pagre-review ko ng Jujutsu Kaisen chapters, ngayon na nandito na tayo sa huling kabanata ng Jujutsu Kaisen manga. Sa wakas, i-review na natin ang final chapter na ang chapter 271, na kung saan sa wakas, malalaman na natin kung sino nga ba talaga ang unknown curse user na i-confront ngayon ng ating mga bida para sa kanilang final mission, at syempre, sabay-sabay na rin nating masasaksiyan ang pagtatapos ng kwento. This is Mr. McKen, at ngayon ay samahan niyo ako dito sa final chapter ng Jujutsu Kaisen. Let's go! Ang pamagat ng final chapter ngayon ay from here on out. At nagsimula pong eksena dito sa isang apartment na kung saan ay nagpapaliwanag pa rin ngayon si Nobara na wala raw siyang nakikitang anumang curse markings dito sa babae. Kaya sa tingin niya na ang curse user ay malapit lang daw dito sa kanilang area. At kung nagagamit daw ang technique kahit nasa malayo ang may gawa nito, ay sa tingin ni Nobara na hindi raw ito kagagawan ng isang curse spirit. Kaya siguro ay mas mainam na umalis daw muna sila dito sa apartment. Kaya na may dito naman tinanong ni Nobara ang babae kung minsan na ba raw na nakita nitong bumalik sa normal ang mukha ng kanyang partner. Nasagot naman ng babae na hindi raw, pero sa tingin niya siguro bumabalik lang daw sa normal ang mukha ng kanyang boyfriend kung tulog daw siya. Kaya wika naman dito ni Megumi na assuming daw na hindi talaga bumabalik sa normal ang paningin ng babae sa kanyang partner. Then masasabi niya na ang technique ng curse user ay marahil ay may range daw na nasa 50 meters o to be safe ay maaaring nasa 100 meters pa nga. Kaya tanong naman dito ni Yuji na ano raw ang gagawin nilang move ngayon. Haharapin ba raw nila ngayon itong curse user sa gitna nitong town? Nasagot naman ni Megumi na may marami raw tao sa paligid, at kahit na i-check pa raw nila ang mga buildings ay napakarami pa rin daw mga blind spots sa area mga kaibigan. Pero for a certain viewpoint daw mamamalayan naman daw nila ang technique kung saan ito nanggagaling kung sakali mang i-activate ito muli ng curse user, na kung saan dito naman nakaisip si Yuji ng isang bright idea. Nuwikang di pumunta na lang daw muna sila sa isang open field, nang sa ganun ay mas madali daw nilang makita ang salarin. Nasagot naman ni Megumi na sira ulo daw itong si Yuji dahil gagana lang daw ang paraan na yan kung ang kanilang target ay isang higante. Bagay na nagpainis naman kay Yuji na wikang, ibig mo ba talagang sabihin na sira ulo ako? Bagay na nagpatawa naman kay Nobara, at mas inasar pa nga si Yuji na sinabihang moron ito. Kaya dito na nagsuggest si Nobara na ibigay na lang daw ang babae kay Yuji para dalhin na lang ito sa isang lugar na malayo sa range ng technique ng user. Kasi kaya naman daw ni Yuji tumakbo ng ilang metro nang walang kahirap-hirap at napakabilis pa. Nasagot naman ni Megumi na nakapag-establish na raw sila ng idea na hindi raw talaga sila hahabulin ng salarin. Na kahit na mawala pa raw epekto ng curse technique kung sakali mang nasa malayong area ng babae, ay bobo lang daw ang magpapakita o hahabol sa babae para maapektuhan daw muli ang babae ng curse technique. Kaya sa tingin niya ay mas mainam na maghintay na lang daw muna sila na mag-cooldown ang lahat at hindi gumawa ng bagay na mas mapapansin sila ng salarin o curse user. Kung kaya't dito naman gumanti si Yuji kay Nobara dahil sa pag-disagree ni Megumi sa suggestion nito, na wikang, so sino raw ngayon ang bobo? Kaya ang nainis naman na si Nobara ay nagsuggest pa na wikang, how about kung lilibrihin daw nila ang magjowa sa isang trip via car upang mapailayo sa curse user at matrack ito habang sinusundan ng babae. Nasagot naman ng Megumi na maaaring gagana raw ito, pero sa tingin niya na alam daw ng curse user ang lokasyon nitong babae gamit ang technique nito. Kaya mas mainam na hindi na raw nila i-stalk ang stalker na curse user. Kaya na may nagsuggest uli si Yuji na sabing kung ipapasan na lang daw nila itong magjowa sa isang trip, ang curse user ay maaaring magre-reactivate daw sa kanyang technique once na makauwi na raw itong magjowa sa kanilang apartment. In which nag-disagree naman si Megumi dito sa suggestion na yan. Kung kaya't dito na nagreklamo si Yuji at Nobara na sabing wala ka na bang ibang alam kundi magreklamo? Mas marami pang taong mas bobo pa sa amin. Tsaka pinagmumukha mo lang matalino ang curse user na yan base sa mga pinagsasabi mo. Bukod pa rin ay mas naging eager pa si Yuji mga kaibigan na ipagkita kay Megumi na matalino talaga sila sa ibang field. Kaya't sumagot naman si Megumi na nagmumukha lang daw tuloy itong dalawa na para bang nagko-compensate na lang daw sila sa mga bagay na kung saan sila nagkukulang. Kaya dito na binuksan ni Megumi ang sliding door nitong apartment sa may terrace nito na sabing papapalisin natin ang magjowa sa area na di sila maaabutan ng curse technique. Then kikilos na raw sila once na i-reactivate ng curse user ang technique nito. Nasagot naman ni Yuji na yan nga ang ibig daw nilang sabihin kanina. Napaliwanag naman ni Megumi na hindi raw. Ang planong yan ay parte lang daw ng kanyang buong plano. Kung kaya't sa sumunod na panel ay ipinakita ang isang 45
multi-floor condo na paliwanag pa ni Megumi na ang isang condo daw na may ganitong karaming palapag ay makaka-cover daw kaagad ng mga 150 meters mula sa ground floor. At ang gagawin daw nila dito ay papapaniwalain nila ang curse user na may bibisitahin na kaibigan ang magjowa upang mapapunta nila sa 40th floor ang magjowa at makawala sa range ng teknik ng curse user. At pagkatapos niyan ay si Ijichi raw ay magmamasid naman daw sa entrance ng condo at sa buzzer nito kung may papasok daw na tao. At the same time ay maghihintay daw sila na i-activate muli ng curse user ang teknik nito. Kasi nakikipag-deal naman daw sila ngayon sa isang taong may matinding determinasyon na i-stalk itong babae ng 24 hours a day. Also wala naman daw nakatagong microphone sa babae na as long as ang teknik ng curse user ay walang kakayahang makarinig sa kanilang conversation kahit na nasa loob sila ng range ng teknik, sa tingin niya ay magagawa raw nila itong mabait. Kaya dito na nag-commence ang kanilang plano mga kaibigan. May kitang nasa isang elevator itong magjowa na ngayon nakaabot sa 40th floor na kung saan ay hawak-hawak ngayon ng babae ang isang mobile phone na naka-on call sa ating mga bida, in which nang nakaabot sila dito sa ika-4 na pong palapag ay laking gulat ng babae na bumalik na sa normal ang mukha ng kanyang boyfriend. Kung kaya't dito na diretsong napansin ng tatlo ang aura ng teknik mga kaibigan matapos na nawala na sa range ang babae. At mas malapit dito kay Nobara mga kaibigan ang pinagmumulan ng teknik ng curse user. Kung kaya't agarang tumalon si Nobara sa building habang naka-on call kina Yuji. Sabay ginamit ni Nobara ang kanyang martilyo para mapahina ang momentum ng kanyang pagtalon. At makikita rito ang curse user na nakasuot ng hoodie at face mask na sabing sino ka, na maya-maya pa'y magkasabay na nakapag-land si Nobara at Yuji. Nawika pa ni Nobara na piece of cake lang daw pala itong kanilang haharapin ngayon. Subalit nang hindi pa sila nakaposisyon ng maayos ay laking gulat ni Yuji at Nobara nang biglang nagbago ang kanilang paningin sa kanilang mga mukha. Kaya habang distracted itong dalawa ay dito na mabilis na kumilos ang curse user at tumakbo na papalayo na sabing mga tanga. Ngunit ang di nito alam ay may divine dog na pala sa kanyang harapan na kung saan ay nakapagsama na pala si Megumi ng divine dog at kaagad na napin down ang curse user. Sabay sabi rito ni Megumi kina Yuji na masyado rong naging kampante ang mga to dahil mahina ang kalaban. Kaya humingi naman ng tawad itong dalawa. Matapos niyan ay nang nagawa nilang maposa sa lalaki ay tinanong naman ni Megumi ang babae na naaapektuhan ng curse technique nito kung kilala ba raw nito ang lalaki. Nasagot naman ng babae na hindi at ito pa nga raw ang unang pagkakataon na nakita niya ito. Ang salitang yan ay nagpagalit naman sa curse user at minura ang babae na sabing walang hiya raw ito. Na sino ba raw sa tingin nitong babae ang nagbigay sa kanya ng daladala nitong bag ngayon. Ang salitang yan ay napagulat naman sa kanilang lahat na ang bag pala na ito ay bigay pala ng curse user. Pero di pala naalala ng babae mga kaibigan na ang nagbigay nito ay itong lalaki. Kaya nang matapos nilang malutas ang case na yan, habang umiinom sila ng soda, napag-usapan nila dito ang kanilang case kanina. Na apparently, ang babae pala noon ay isang hostess sa isang company o sa ano pa bang industry mga kaibigan. Na ang lalaki ay isa pala sa mga naging customer nito na maaring nagkagusto sa babae kaya binigyan niya ito ng bag na nagkakahalaga ng milyon-milyong yen. Bagay na medyo nagpagulat kina Nobara sa kung bakit di naalala ng babae ang curse user. Nasagot naman ni Megumi na sino ba ang makakaalala sa mukha ng lahat ng mga customer, lalo na kung medyo matagal-tagal na pala nangyari iyon. Maya-maya pa habang nag-uusap-usap sila ay napansin naman ni Yuji na malungkot ang curse user. Kaya nilapitan niya ito at kinausap na sabing bakit napakalungkot daw nito. It's not like i-execute daw nila itong lalaki. Kaya tanong nitong curse user kay Yuji na ano raw pala ang gagawin sa kanya ng mga tao na nasa tamang edad naman daw sana siya na marunong nang makipag-communicate na maayos sa iba pero mas pinili raw niyang i-blame sa babae ang lahat. Kaya na may nang masabihan ng lalaki ay dito na naalala ni Yuji ang kanyang conversation noon sa isang karakter na kung saan ay sabi rito ni Yuji na iniisip raw niya na after daw niyang makapag-soul swap kay Kusakabe ay balak niya namang makipag-soul swap sa walang iba kundi kay Gojo Satoru. At may kita rito si Yuji na nakaupo habang sinabihan si Gojo na dito raw siya kay Gojo makipag-soul swap sa susunod. In which ay sagot naman ni Gojo na okay naman daw ang plano ni Yuji na yan. Pero ayon sa kanya na parang hindi na ba raw sila sawa kay Gojo Satoru. Ang salitang yan ay medyo nagpa-confuse naman kay Yuji. Kaya dito na napaliwanag si Gojo na sabing gusto raw niya maging forward thinking para si Yuji. Nawika pa nito, naisipin mo ang hinaharap Yuji kasi sigurado ako na may mga pangarap at kagustuhan pa ako na gusto kong ipagpatuloy mo kung sakali mang may mangyari sa akin. At kung ito na raw ang panahon na mawawala na siya, ay darating din daw ang panahon na sina Yuji ay tatanda at aabot sa edad na mas matanda pa sa kanya ngayon. At sa tingin niya na at least ang isa raw sa kanila ay masabi niyang malilimutan siya at makapag-develop ito ng isang lakas na kakaibang kakaiba sa kanya. Na nang nasabi yan ni Gojo ay dito naman nabahala si Yuji na sabing walang isa sa amin ang makakalimot sa iyo at hindi ka namin makakalimutan. At saka bakit naging parang out of character daw ngayon itong kanyang guro. Kaya tinanong niya rito si Gojo kung ayos lang ba raw ang pakiramdam nito
Bagay na nagpatawa naman kay Gojo na sabing, bata pa raw talaga si Yuji. Kasi ang kanyang nararamdaman daw ngayon ay isang confidence. Confidence na di niya pa naramdaman noon. Kaya tinapos ni Gojo ang kanyang salita na wikang, inaasahan kong magbibigay ka ng magagandang bagay sa hinaharap. Nakuha mo yan, Yuji? At yan ang uling malalim na mga salitang binitawan ni Gojo kay Yuji. Kaya pala ay wala itong sulat na iniwan para sa kanya. At matapos ang flashback na yan ay balik sa present, ay dito na sinabihan ni Yuji ang lalaki na wikang ang importante raw ay inadmit daw nito ang pagkakamali niya. Kaya okay lang naman daw na mag-take daw muna ng time itong lalaki na makapag-reflect sa kanyang mga nagawa. At sa susunod ay pwede na raw itong sumama sa kanila at tutulong sa kanilang mga misyon. Kasi may marami pa raw siyang magagandang bagay na inaasahan sa lalaking to. Pangiting sabi ni Yuji. Na indeed ay siya nga ang nagpatuloy sa pangarap ni Gojo mga kaibigan at kuhang-kuha nito ang words of encouragement ng kanyang guro noon. Matapos niyan ay nang papalis na sila ay tinanong naman ni Nobara si Yuji kung nasaan na raw ang bagay na yon. Nasagot naman ni Yuji na itinapon na raw niya. Bagay na nagpagulat naman kay Nobara at Megumi. Kaya paliwanag naman ni Yuji na wikang ayos lang daw, hindi na raw yun delikado. At ang bagay na yon ay napaka-perfect na magsilbing talisman na pangtaboy sa mga cursed spirit. Habang may kita si Yuji dito mga kaibigan na nakatingin sa itaas. Matapos niyan ay sa sumunod na eksena ay biglang ipinakita si Mahito na wikang, oy, Sukuna. Sino bang mag-aakala na magkikita tayo rito? In which ay dito naman napangiti si Sukuna na nasa kanyang original form na wikang, ano to, ang ikalawang pag-uusap natin. Kaya paliwanag naman dito ni Mahito na ang kanyang curse technique ay nakaka-apekto raw talaga sa mga soul. Sabay binati niya si Sukuna at winelcome sa lugar na ito na tinawag ni Mahitong ang lugar na dinadaanan ng mga kaluluwang papapunta sa kanilang sariling paglalakbay patungo sa isang cycle na I assume ay isang cycle of reincarnation. Gaya ng kakambal ni Sukuna noon na ang soul nito ay nagwa-wander throughout the years at na-reincarnate bilang si Jin Itadori. So matapos niyan ay dito na tinanong ni Mahito si Sukuna kasi matagal na raw niya itong gustong itanong sa King of Curses noon pa. Na wikang, nagsinungaling ka sa sarili mo at sa iba. Tama ba ako? Hindi ka talaga nabuhay sa iyong sariling inaasam. Ang gusto mo ay ang magigante sa mga taong kinamumuhian ka at sa mga taong isinumpa ka sa pagiging isang batang hindi ka ibig-ibig. Kasi alam naman natin na minsan ang sinabi ni Sukuna kay Kashimo na isa lang daw siyang unwanted child mga kaibigan. Kaya sagot naman ni Sukuna kay Mahito na so ano raw pinagkaiba nito? Namuhay raw siya sa paraan na alam niya. Iyon daw ang kanyang piniling buhay noon. So balit dagdag pa ni Sukuna na wikang hindi. May iba pa raw sana siya noong daan na pwede niyang sundin. Na sa katunayan niyan ay dalawang choices daw ang meron siya noon. Sabay pinakita dito mga kaibigan sa likuran ni Sukuna, si Yoraume at sa kabila nito ay isang babaeng pinaniniwalaan ng karamihan na si Yorozu. Pero sa tingin ko it could be ibang tao ito mga kaibigan, perhaps ang ina ni Sukuna. Napaliwanag pa ni Sukuna na kahit may dalawa raw siyang pwedeng pagpilian noon ay hindi raw niya kasi napipilitang hindi ipalabas mula sa kanyang mga bituka ang mga sumpa na nasa kanyang kaloob-looban. Na natatakot daw kasi siya noon na bakay ang kanyang sariling sumpa ay susunog sa kanya hanggang sa maging abo siya. At ang mga salitang yan mga kaibigan ay metaphorical. Pero ang mga salitang to ay nagpapatunay na alam ni Sukuna kung sino siya at kung anong klaseng quote-unquote sumpa na meron siya simula pa nung isinilang siya. Kaya na may matapos niyan ay dito na sinamahan ni Sukuna ang umiiyak na batang si Yoraume. Sabay sinabihan niya si Mahito na wikang, pero alam mo, kung sakali mang may isa pang pagkakataon, siguro ay mas maganda kung ibang daan na naman daw ang kanyang tatahakin. Sigaw namang sabi ni Mahito na napaka-boring naman daw nito. Bigla na lang daw kasi naging soft itong si Sukuna. In which ay sagot naman ni Sukuna habang papaalis na kasama na ngayon si Yoraume na I believe ang soul ni Yoraume na hanggang dito ay pinili siya ni Sukunang makasama sa susunod na buhay. Wika pa ni Sukuna na obviously dahil daw sa natalo raw siya. Kung kaya't sa isipan ni Sukuna ay baka sa susunod na buhay ay mas pipiliin na niya makipag-coexist sa mga tao. Bagay na inireject niya noon nung inoffer ni Yuji ito sa kanya. Na matapos niyan ay dito na mga kaibigan nagalit na si Mahito nang hindi na siya pinatulan pa ni Sukuna na sabing so siya na lang daw pala ang may iwan dito na magdudusa na parang bata. Sabay may kita itong papalayo na ng papalayo mga kaibigan. So after all ay nagtagumpay si Yuji na makumbinsi si Sukuna sa kanilang clash of ideals mga kaibigan. At ngayon ay mas pinili na ni Sukuna na pumuntang pahilaga o north para magsimula ng bago at mabuhay bilang isang bagong siya. Matapos yan isa sumunod naman na panel ay may kita sina Inumaki, Panda, Yuta
at Maki na nakangiti. Pinakita rin dito sina Hakari at Kirara at lastly sina Nobara, Megumi at Yuji. At indeed mga kaibigan, nagtagumpay si Gojo na makabuo ng matatalino at malalakas na mga bagong henerasyon ng sorcerers. At ang mga alaalang naiwan nito ay nakaukit na sa puso at isipan ng ating mga bida na magpapatuloy ngayon sa mga pangarap ni Gojo. And sa last panel mga kaibigan ay dito na ipinakita ang isang lalagyan gaya nung ipinakita sa episode 1 na ang nakalagay dito mga kaibigan ay ang sinabi ni na Yuji kanina na pantaboy daw sa mga curse spirit. At ang nasa loob nito mga kaibigan ay walang iba kundi ang huling daliri ni Sukuna na nakabukas ang lalagyan. At dito na nagtatapos ang Jujutsu Kaisen with an editor's note na nagsasabing, "Thank you so much for reading this past 6 years. Please look forward to Gege Akutami's next work. Volumes 29 and 30 will be released together on December 25. Man, what a final chapter from Gege. And honestly, nakakalungkot at the same time ay masaya ko na finally ay nagawa na ni Gege ng conclusion ang kanyang serye. At namiss ko ang paggawa ng chapter review ng mga kaibigan. Kaya from the bottom of my heart ay nagpapasalamat ako kay Gege at sa inyo na simula pa nang nag-uumpisa pa lang ako mga kaibigan hanggang ngayon na dumami na tayo, ay sinamahan niyo talaga ako. I'm so blessed to have this kind of community. Truly nag-enjoy ako sa journey na ito at maraming salamat na binigyan niyo ako ng pagkakataon na makapagbahagi sa inyo ng istorya na nagbigay ng kasiyahan sa inyong lahat. Maraming salamat talaga at kahit nagtapos na ang serye ay huwag kayong mag-alala dahil magpapatuloy pa rin naman ako sa paggawa ng ilan pang mga JJK topics at pwede nyo ngang i-request sa baba kung anong gusto nyong i-cover natin sa susunod. Also abangan nyo rin ang next video natin tungkol sa thoughts ko about sa final chapter at sa kabuuan ng kwento nitong Jujutsu Kaisen dahil i-announce ko rin doon mga kaibigan ang posibleng susunod na manga or anime na gagawa natin ng chapter review. Ayan, maraming salamat kaya naman kung gusto nyo ang ating video, you can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Pero bago muna natin tatapusin ng video ay shoutout sessions muna tayo. Ayan, maraming salamat and see you guys again on my next video.